Hello and welcome. Kumusta kayo lahat dito mga kapatid kong star viewers? So, na-miss ko kayo. I do hope na-miss nyo rin ako. Medyo natagalan yung reading natin, ano. Nagkasakit kasi ako ng isang dekada. Parang isang dekada ang nawala. But anyway, I'm a bit better now. So, yeah, nagre-relax muna ako bago ng tarot reading, ano. Anyway, I hope everybody are doing well. Sana ay okay din kayo, no? Ang reading natin ngayon is, ito ang totoong personality ng taong iniisip mo ngayon. Alright, so if ever nawala kayong alam more about your person on your mind right now, this is the right time for you to find out kung ano ba talaga siya, kung sino talaga siya, ano? Para mas may clue na kayo, especially for the future. Lalong-lalo na crush mo pa lang siya, or curious ka kung what if, no, sa mga what if ninyo. So at least na may mga sinyalis na tayo na to find out more about your person on your mind, about their personality, kung ano talaga yung totoong personality niya, hindi lang sa the outside, no, hindi lang sa anyo ng person ninyo, sa looks niya. At least sa personality ay mas malalaman niyo pa kung ano ang totoong personality ng person ninyo. So, buckle up mga kapatid, dahil this is it. Ito na ang tanong sa inyong kasagutan tungkol sa inyong person. Alright, Spirit Guardians, alamin natin kung sino itong person na iniisip ng ating mga collective. So, we have here the Hermit. What else? Okay, the Hermit, Seven of Swords, and Queen of Pentacles. So, you could be dealing with a person na Virgo, Earth sign, and Earth sign. So, you could be dealing with a person na siguro iniwan mo siya, or there could be something about ghosting na nangyari sa inyo, either you or this person. Kasi this is general and collective reading. Guys, kunin nyo lang ha, paalala ko lang mga kapatid, kunin nyo lang mga kapatid kung saan ka nakakasunit, kasi hindi po ito makakasunit sa isang tao lang. Makakasunit ito sa mga sa tao na maintindihan ito mga pinagsasabi ko dito. Okay? Huwag nyo pong lahatin ang mga sinasabi ko dito o na binabanggit ko, ha, para wag naman tayong mag-expect na sa inyo ito lahat. So kunin nyo lang guys, wag naman lahatin para hindi naman kayo ma-offend, no? Okay, so yeah, so you are dealing with a person na maybe right now, sabihin natin na nagkahiwalay kayo. Maybe the reason na nagkahiwalay kayo sa party ng person ninyo is about finances. Maybe your person is like trying to deal about their finances, how to grow, para mag-grow ito. Siguro sa sarili niya rin, no? May mga bagay din siguro na kailangan niyang i-prove sa sarili, sa gawa, at sa finances niya. Siguro dahil it doesn't have to be na wala kayong communication. Siguro yung iba dito walang communication, ano? Or siguro yung iba naman dito is about you might have feeling distance, yung iba dito. Or currently na baka may nasa-sense din kayo na parang may distance sa person ninyo. Siguro alam ninyo yung totoo na right now, especially if you're in a relationship with this person, guys, mix ito ha. You are in a, yung iba dito is in a relationship, yung iba naman is may ghosted na nangyari, o may iba naman dito is siguro nakilala mo lang siya, no? Or siguro nakita mo na parang aloof siya or parang may distance sa inyo, no? So, yeah, again, this person is dealing their own self. Yung sarili nila, no? Sarili nilang growth and also their finances. Okay, so right now your person might be like para bang focused na muna siya sa finances niya. Like again, more about themselves and growth and finances. Okay? Dahil your person doesn't want defeat. Ayaw niya na yung ipapakita niya or mararamdaman ng mga tao sa paligid niya. Lalong-lalo na if you're in a relationship with this person, ayaw niyang maramdaman yung pagiging talunan. Yes. Yung iba naman dito, siguro nakakaramdam din siya ng na-offend, nasaktan. Either dahil
You might be doing well when it comes to finances, or siguro pagdating sa ano no, sa mga na-achievement, maybe you are doing well better than this person. Kaya nga minsan itong taong ito, lalong-lalo na kung ex nyo na, it's like nakikita niya yung na-achieve mo compare sa kanya. Kasi meron dito nakukuha ko yung comparison. Like I can mix my ex, no? My ex or meron itong distance sa inyo. So right now your person is focusing about growth. Siguro may mga low esteem siya na dapat na ano bang nagbi-build siya, no? Na may balik ang kanyang confidence sa sarili. Siguro meron dito na age gap or sa looks or skin. Yeah, you might be dealing with a person na low esteem. Low esteem sa sarili, sa kakayahan, and sa kanyang finances. Okay? And you could be dealing with a person na it's like parang may pagka-bully din eh. When it comes to personality, you could be dealing with a person, yung iba dito ha. Meron naman dito may pagka-secretive. Hindi siya open, no? Hindi siya open. This person tend to do their journey on their own. Yung laban niya. Nilalaban niyang mag-isa. Mas pinili niya mag-isa kaysa sa masama ka. Okay? That's the person's personality. Hold on. Yeah, that's your person's personality. They tend to fight on their own battle. Kaya minsan, nagkakaroon siya ng distance sa inyo. Maybe this person doesn't want to share their emotions. Para bang nahihiya siya. Nahihiya siyang mag-open up. Kasi nga, baka pagtawanan mo siya, or ayaw niya rin kasi ng may marinig pang negatibong bagay. Kasi nga, di ba, may low esteem na siya. So, they already have like a weakness. That's their weakness. No? Na maungkat. Siguro maungkat or malaman yung kanyang low esteem. Sabihin natin na, ang gwapo naman niya, makisig naman siya, maganda naman siya, sexy naman siya. No. Deep down, your person is like, have their own battle, no? Sa sarili nila. Ang kalaban nila is yung sarili nila. Yeah. Maybe you're dealing with a person na napaka-perfectionist. And this person doesn't, yung hindi siya makampante kung na hindi niya ma-achieve yung goal niya. Okay? And siguro yung iba dito is your person could be dealing with like I don't know, may nawalan. Siguro may nawalan ng mahal sa buhay, or may nawala sa kanya, na until now, your person's like grieving, or nagluluksa, or hindi pa niya tanggap, no, itong pangyaring ito, or something na nagluluksa siya. Okay, what is this about pagluluksa? Experience kayo. Why this person feeling like grieving? Okay, this could, maybe because of, especially if you guys are in a relationship with this person or distance, malayo, maybe this person feeling alone, or nakakaramdam siguro siya ng pagkamis pamilya, no? Dahil siguro umalis siya na para sa finances, sa trabaho, that could be it also, no? Kaya feeling niya ay feeling alone. This person is like feeling alone. It's like they're fighting their own battle. Yeah, so nagluluksa siya dahil siguro iniwan mo siya. Meron naman dito kasi na until now this person couldn't believe na dahil ikaw siguro ay nakapag-move on na, and this person totally hindi pa siya nakapag-move on. Okay? Meron naman dito na siguro nalulungkot siya dahil it's something about like it could be sa trabaho or may aalis na. Again guys, kunin nyo lang kung saan kayo nakaka-resonate dito ha. I'm sorry. Yeah. This person feeling alone. Nalulungkot siya dahil sa hirap ng buhay. At sa, it's like nalulungkot siya dahil ang bilis ng takbo ng panahon. At para bang may time na
hindi siya nakakaramdam ng pag-enjoy sa buhay. Parang loneliness of their childhood. Something like that. Siguro bata pa lang, nagtatrabaho na siya, and then ngayon parang bang nagkakaedad na, it's feeling like that na hindi siya nakakaramdam ng pagka-enjoy sa buhay, sa sarili. Kasi from the start, from the beginning, halos magpapakamatay na siya sa trabaho or nagpapakahirap sa trabaho para lang mabuhay. Yeah. That's how your person feeling right now. Nakakalungkot din pero lahat tayo guys, no? May kanya-kanya tayong journey na tatahakin or tinatahak, no? So, sometimes we might be feeling alone, feeling natin nag-iisa tayo, but then guys, feel free to reach out sa inyong mga partner, sa inyong mga kapatid, loved ones, no? Katrabaho. Hindi ka nag-iisa. If you need somebody to talk to, then go ahead. Huwag niyong sarilihin ang inyong mga dinaramdam. Lalong-lalo na't kung kalaban ninyo ang inyong emosyon, So, huwag kayo magpapadala sa inyong mga emosyon. And if you feeling like this is your person na may dinadamdam, subukan niyo po mga kapatid na bigyan niyo siya ng courage na andyan kayo. Iparamdam niyo sa kanya na andyan kayo, na lalaban kayo kasama niya. Para hindi siya makakaramdam ng pagkakaisa o pinag-iisahan. Okay? So, meron naman dito na your person is like, siguro may mag-e-end na contract or may mag-end ito. Para bang mauuwi na siya, nalulungkot ba na pagka-uuwi na. Kasi minsan guys, parang nakukuha ko yung energy na kayo din ito, yung iba dito. Yeah. Nagkaka-vice versa yung energy dito, your person, and you, yung iba dito. No? Siguro may mag-e-end na contract, may mapapauwi, and you could be, siguro malapit na mauuwi, and maybe sa ngayon ay meron bang, I don't know, natatakot or worried dahil magkano lang ang naiipon mo. Or you could be feeling na, yung iba dito, you could be feeling like, it's like something worries you, no? What will happen next? Something like that. What will happen next? Ano kaya mangyayari sa susunod? Parang sa susunod na kabanata. Okay? This could be about an apology. Maybe your person's thinking about an apology. Like again, you could be dealing with a person na parang nahihiya siyang hihingi ng pagpapatawad as well. Yeah. It's like, siguro, you could be dealing with a person na egoistic, Dahil siguro noon, pinagtatawanan ka lang niya, happy-go-lucky lang siya, and pinapakita niya na tama siya, pinapakita niya na they're doing well than you, tapos ngayon ay siguro nakita ka niya na nakapag-move on na, nakita niya na yung best mo, yung galing mo, yung tapang mo na you are elevating. Mas umaangat ka sa kanya. And now your person is like, parang kinakain niya yung mga pinaggagawa niya noon sa inyo. Something like that yung iba dito. Napaka-specific, Yeah, so this person could be feeling like a loser at this moment, yung iba. Kasi nakita ka niya nakapag-move on na, nakikita ka niya na parang okay ka naman na, pero sa kanya parang nahihirapan pa siya. It's like they are fighting their own self. No? So this person is like planning on building more their courage, confident. Siguro nag-ghost na siya, nag-ghost mo siya, iniwan mo siya. And again, meron kasi ditong naiwan o nagkakaroon ng hiwalayan. And this person don't know how to move forward. Kasi meron ditong hindi pa siya nakapag-move on. Meron naman dito na they'd rather to walk their own path alone kaysa sa makipag-collaborate siya sa iba. Maybe this person doesn't take any help to others. Hindi siya tumatanggap ng mga tulong sa iba. Kahit na nahihirapan na siya, pinapakita niya na kaya niya. Okay? So, ito yung ibang mga personality ng person ninyo, mga kapatid. Pinapakita niyang palaban siya, pero deep down,
parang gusto nyo na rin sumuko. Gusto nyo nang umalis. I don't know what is this all about na nakakaramdam na rin siya ng gusto niya nang umalis. Kaya lang, it's not enough. Siguro dahil sa trabaho niya na hindi na siya happy, na nahirapan na rin siguro siya. Kaya lang, this could be also your person dealing with about their finances sa trabaho, no? Na baka nahihirapan na rin siya sa trabaho niya at gusto niya rin umalis. Kaya lang, like again, nahihirapan siyang makaalis, makapaghanap ng ibang trabaho. This person doesn't know what's the next option. Okay? Kasi ang sa kanya, especially if you guys are in a relationship with this person, ang sa kanya, gagawin niya ang lahat, no, para mabigyan ka ng magandang buhay. Pinapanalangin niya na naway sana may miracle pa na ibibigay sa universe sa inyo, sa pamilya ninyo, sa inyong samahan. It's something about like, your person is like praying, no, na sana may miracle na mangyari. Whatever na miracle na hinihingi niya, hoping na sana ay, parang hinihintay niya. Naghintay siya sa tamang paraan o sa tamang oras na sana'y darating na yung miracle na hinihiling ng person niya, ng person mo. Wow. Meron ditong hoping na sana'y magkabalikan or mabuo ang pamilya, or hoping na a new beginning sa inyong sitwasyon. Okay? Siguro pagpapakasal na rin. Meron naman dito namang liligaw. This person is planning to pursue you. Ligawan ka, lapitan ka. This could be related sa hihingi ng pagpapatawad. At this moment, guys, these are just your person's plan na hihingi ng pagpapatawad. Lalapit sa'yo, kausapin ka. Kaya lang, your person is like working on their own self, sarili nila. Okay? So, yan ang these are so far your person's personality and what they've been through, no? Kasi yung meron kasi dito na they have been through a lot. They have been working on their self-shadow, sarili nila. Like again, sarili nila ang kalaban nila at this moment. Self-esteem, their battle, their career, siguro sa studies, no? Like again, more about themselves. Okay? So, let us know more about their person, Spirit Angels. Tell me more about their person. Anong personality ng person nila? Like again, you could be dealing with a person na they'd rather to be alone, rather than working together. O siguro na mahihain, no? Mahihain. Yeah. Meron naman dito na napaka-achievable, a go-getter. Siguro may pagka-bully din ito. Meron naman dito na emotional, napaka-emotional, and mahilig siya mag-reminisce sa mga past event, past actions, or something about like perfectionist din, ano. And you could be dealing with a person na napaka-adventurous, malakas ang appeal, maganda, matapang, guwapo, I'm also getting like may pagkatuso. I'm hearing like tuso, no? Mautak. Yeah. So, lalong-lalo na kung if this person's like inutakan ka noon, ngayon ay nakaramdam siya ng parang bumaliktad, no? Yung sitwasyon ninyo. So, ngayon, parang bang kinakain siya ng kanyang guilt. Yeah. Very specific. So, you could be dealing with a person na fashionista, malakas ang dating, no? I'm hearing also conservative. May conservative and matured. Matured, emotional, may pagkatuso, funny, and a go-getter, a dreamer. Yeah, you are dealing with a person na napaka-adventure and a dreamer, a go-getter. Yan, nasabi ko na kanina. Palaban. Okay. Low esteem, mahiyain. Okay. Tell us more about their person and their mind, Spiritual Angels. Yeah, seven of wands. Like again, napakapalaban. This person wants to, maybe this person wants to face you. For some reason, I'm hearing like face you. Kaya lang, I don't know what's going on with you guys, whoever you are thinking right now. Mix tayo dito, collective.
This person is planning to maybe aim you or aim their goal. Siguro isa ka rin sa mga goal niya, no, na ma-achieve. Okay, yeah. Again, this person is focusing more about, para sa kanya, kung wala siyang ipon, hindi ka mapapasa sa kanya or hindi ka lalapit sa kanya. Something about yung wealth niya, ano. Like again, focus muna siya sa kanyang wealth, sa finances niya, sa sarili niya. And then, pag na-build niya na itong mga plano niya, then that's how your person is going to approach you. Kakausapin ka niya. Siguro may pagpaghingi ng pagpatawad, or it's something about na, pag na-level niya na yung standard ninyo, then that's how your person coming in. Okay? Darating siya, kausapin ka, ligawan ka, or i-treat ka niya, kakain sa labas, magiging romantic siya. Okay. Yeah. Yeah, I'm also getting like you guys are dealing with a person na napaka-romantic, and maybe this person owed you an apology. Kaya siguro until now, parang kinakain siya ng kanyang guilt. Or siguro lately ikaw lagi ang iniisip niya, or isa siguro sa mga plano talaga niya ay hihingi ng pagpapatawad. Alright. Okay, Spirit Guardian Angels, tell us more about the personality ng person ng collective, the person on their mind. Okay, siguro may related sa third party, kaya hihingi na siya pagpapatawad. Dahil siguro ngayon ay inuusad siya ng, siguro ng kanyang konsensya. Making issues, gumagawa ng storya. This could be a person na ng ghost sa inyo, or iniwan kayo sa ere, or siguro gumagawa siya ng storya, no? Mula ng nagkahiwalay kayo or something na behind your back. So, watch out about this person, guys. No, wag agad magtitiwala and follow your instinct. Maybe this you might have this person na, or maybe you are dealing with a person na magaling gumagawa ng storya. Okay, beautiful, charming, or handsome, sexy. Okay, so macho. Yan ako, nasabi ko na yan kanina. Meron tayong charming, guwapo, maganda, macho. Okay. So, on the bottom is very trusted. So, limit lang dito ang gumagawa ng storya, ano, like again, this could be about related sa third party itong taong ito. Siguro dahil nakagawa siya ng mali, ay para bang pinalit, no, yung sitwasyon ninyo. Para bang nagmamaka malini, ano ba tawag to? Nagpapakamalinis, something like that, no? You know what I mean, guys? Or nagpapakamalinis, ano ba yan? Again, guys, kunin nyo lang, guys, kung asan kinakasunit dito, ano. So, yeah. This person, show to everybody, no, pinapakita niya na wala siyang mali, or siguro dahil sabihin natin na may third party situation, tapos ikaw yung pinagtuturo niya na nasa sa iyo ang pagkakamali, and then later on pala, siya pala naman ito may mali, ano. Then again, meron kasi ditong bilog ang mundo, so ngayon ay hinahabol siya ng kanyang guilt, no? Okay. Kaya siguro hanggang ngayon, this person, you know, they don't, maybe back then hindi nila tanggap yung mali nila. So now na-realize nila na mali pala sila. Something like that. So, this person doesn't know how to apology or approach you. Yung iba dito. What else, Spirit Guardian Angels? Personality ng kanang person. Hard-headed, matigas ang ulo. Ayaw, siya yung tipo na hindi tanggap yung na pagsasabihan, ano? Okay. Smart, trustworthy, and trusted. Ano pa? Okay. A fighter, again, palaban. Sexy, hot body, yummy. Yan. Yummy na yummy. Okay. Bungangera, masakit magsalita. Loud. Okay. So, yeah, ito yung tao na may pagka-bully, ano, mahilig mamintas, may pagkahambog, okay, bungangero, maingay, playboy, yan, playboy, playgirl, okay, love jewelry, so itong tao ito mahilig sa mga jewelry, okay, so these are the personality ng person ninyo, no, ang taong iniisip nyo ngayon. So, what about the advice from the universe? My Spirit Guardian Angels, final advice for my collective. You know what?
bago tayo mag-final advice, yes or no na muna tayo. Alright. Okay guys, ready na ba kayo? Magtanong muna kayo ng isang tanong. Pause muna yung video and ask any question. Isang tanong lang and the answer will be yes or no. Okay, ready? Spirit guardian angels, my collective, yes or no? Alright guys, ready? Yes or no? So we have here, yes, outpouring. So you will be receiving an help, a guidance from the universe, no? Meron itong uulanan. Uulanan kayo ng either good news or new ideas, no? Initiative, finding new passion, enthusiasm or urgency, accepting a challenge, potential, talent, growth, new beginning, good news. So yes, so this will be a good news for you guys. Whatever you ask, you will be receiving a good news from the universe. Okay. So good news yan para sa inyo, ano? You will be finding out a creative, new ideas. Alright, final answer, advice sa ating mga collective. Okay, forgiving and learning. So again guys, meron tayo ditong hihingi ng pagpapatawad, no? So as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. So yes, so you will be receiving more love in a present moment. So wag tayong mag-holding on from the past na hindi naman na kailangan na mas-stuck ka doon, doon. Kailangan mag-move forward na kayo pareho, ikaw or yung person ninyo, forget and forgive. I know it's too hard, but then again, para naman din sa ano, maging future ninyo, it's better to heal. Mag-heal muna kayo, pareho, mag-heal muna yung mga, whatever it is, from the past, wag na nating ungkatin, para makapag-move forward na tayo. Siguro kung may mga anak naman kayo na involved dito sa sitwasyon na ito, then it's time to heal and forgive, para magkaroon na kayo ng peace of mind sa inyong sitwasyon yung iba dito. Napaka-specific. What else pa? Express your love. Go ahead and make the romantic gesture. So yes, express your love. Huwag tayong mahiya, no, na maging malambing sa partner natin or sa partner ninyo, or how you truly care or feel about your person. No, so express how you feel towards them, and wag na nating ungkatin pa yung mga nakaraan. I don't know, kasi meron ditong parang mas nananaig pa ang nakaraan na, no? Siguro dahil may mga masakit na o masalimuot na pangyari from the past about this person, kaya nahihirapan kayo siguro. Meron naman dito na siguro may third party, kahit may third party na binigyan kayo ng chance, and parang kahit na may chance pa, for some reason may space pa rin eh. But then again guys, do what's best you can do, and love, and forget and forgive, so keep moving forward para naman lahat ay mamumuhay, no, ng peaceful, alright, ng katahimikan. So everybody deserve to live peacefully, alright. So and pray, no, so lagi kayong manalangin mga kapatid, and leave everything behind to the universe. Surrender, and si universe na ang bahala sa lahat-lahat ng mga problema ninyo, para hindi nyo na dala-dala yung mga puot in the future, no? So that way, that past is not holding you back anymore, and it's time to keep moving forward, so that way you can live happily and peacefully. Alright? So hanggang dito na mga kapatid, sa naka-resonate kayo sa reading na ito. I love you guys. Please leave your comment below. What do you think about this reading? And mag-ingat po kayo palagi. Bye! And